Hello po, kamusta po muli mga kababayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang mga kababayan. Samahan niyo po ako muli mga katambay, magkomentohan po tayo. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Magandang balita po ito. Tuloy na tuloy po ang laban po ng tinatawag pong tambaluslos ni Vice President sa First District po ng Leyte, mga tambay. Sa First District po ng Leyte ay tuloy na tuloy po ang laban po, ang pambato po ng PDP laban ni dating Pangulong Duterte na si Nene Bacale, mga tambay. Si Nene Bacale po kasi po ito po nung mga nakaraang buwan po last year ay umuugong po na ito po ay na-disqualified po. Pero ayon na rin po mismo kay Nene Bacale, tuloy ang laban po mga tambay sa First District po ng Leyte. Napakaganda pong balita. Sana po tangkilikin po natin si Nene Bacale at huwag na po natin tangkilikin ang napakalaking problemang nagbigay sa ating kaperahan ayon sa Vice President. Kontrolado lang po nila. 2 tao lang ang may kontrol ng pera sa Representative of Camara o House of Representative mga tambay sa Kamara. 2 tao lang po. Ang una, kauna-unahan, ang tambaluslos ayon po sa Vice President, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin at tingnan po natin ang reaksyon po ni Nene Bacale po na tumatakbo pong kalaban ni Tambaluslos sa First District po ng Leyte, mga kababayan. Pero tuloy pa po kayo, tuloy yung laban. So tayo po ay bilang mga Organizing committee. nag-ano lang po tayo kung siya ba ay tuloy-tuloy pa rin po ba para at least one po all alam po ng mga viewers kung kayo po ay tuloy-tuloy, hindi po kayo susuko. Dito Ricky. Ayan, so hindi po susuko si Tita Nini guys, tuloy-tuloy pa po, tuloy-tuloy. Ayan. Let's Ayan. forward. Yun po yung napakabilis na interview. Tuloy-tuloy po ang laban, hindi po susuko mga kababayan. Sana po ay magdire-diretso po ito mga tambay. At talagang ito po wala na po sanang maging dahilan at sinasabing mapolitika si Nene Bacale mga tambay. Hindi po sana ito mapolitika at magamit po ang sinasabing political na pamamaraan para ma-disqualified ang Nene Bacale mga tambay. Dahil po napakatindi na po ng ginawa po di umano ng speaker sa ating bansa. Napakarami po. Hindi po ba? Dahil pati ang ating mga kagintuan, mga pinasok po nila na mga kaperahan natin na hindi maipaliwanag, pati ang PhilHealth, siniro nila subsidy at nakapaglipat pa ng hindi bababa sa 89 billion mga tambay. GSIS, SSS at napakarami pang issues sa kaperahan. Lalong-lalo po ang ginagawa nilang pera pagbabudget sa ating bansa mga kababayan. Lalong-lalo na yung pumutok po na 2025 national budget mga tambay. Ibang klase po ang ginawa nilang mga blanco at isang damukal po ng pera ang nailagay po nila sa mga blanco doon po sa ginawa nila sa Bicameral Committee report na pinirmahan po sa GAA ng Pangulong Marcos, di ba? 241 billion ang nailagay po doon sa mga blanco daw po, mga kababayan, ng nila. Hindi natin malaman, hintayin po natin ng magiging desisyon ng Korte Suprema. Dinala na po kasi sa Korte Suprema. Napakaganda pong balita mga kababayan na sana ay talagang tuluyan na, hindi na mapigil ang pagtakbo po ni Nene Bacale sa First District po ng Leyte mga tambay bilang representative ng Leyte sa First District po mga kababayan. Kailangan na po matuldukan ang paghahari po ng isang tambaluslos na tinatawag ng Vice President na talagang kinukontrol po ang pera daw po ng bayan at napakarami po mga extraordinary ang ginagawa po sa ating pera. Dahil mismo ang Vice President, napatunayan niya nung siya ay DepEd Secretary, ay talagang napakarami nilalagay raw po. Extra billion ang nilalagay nilang extraordinary sa mga ahensya ng gobyerno,
mga kababayan. Lalong-lalo siguro sa DPWH dahil napakalalaki po na nilalagay nilang pera dyan. Flood control pa lang, how many billions ang napondo po riyan. Pero wala pong nakita ang taong bayan dyan. Ang nakita po ng taong bayan, napakarami pong namatay, lalo po sa Bicol, sa kagagawan po ng kanilang flood control yata, mga kababayan. Hindi po malilimutan ng mga Pilipino yan. Yung flood control, pinagmalaki mo, tapos namatay ang mga Pilipino, hindi bababa sa 200 mga Pilipino na kinitil ang buhay dahil sa sinasabi pong wala na tayong baha. Hindi na tayo babahain dahil sa dami ng flood control, mga kababayan. At napakarami pong issue ng korupsyon sila. Lalo-lalo po, dinala po tayo nila. Lalo-lalo po ang speaker, ang tambaluslos na tinatawag ng Vice President. Dinala po tayo sa isang damukal na ayuda. Pati po sila, may mga ayuda katulad ng AKAP. How many billions, mga tambay? Ang pondo po niyan, hindi bababa sa 39 billions, mga kababayan, yung kanilang AKAP. At napakarami pa yan. Meron pang mga tupad dyan. Di ba? 4-piece. At yung sinasabi po na kung ano-ano pang mga ayuda na talagang pinonduhan po nila ng sobra-sobra, mga kababayan. Tapos, pagdating po sa mga ibang programa, zero! Mga proyekto, zero! Proyekto sa Mindanao, wala! Nada! Pati ang ating kauna-una subway, hirap na hirap. Mukhang hindi matatapos, mga kababayan. At yung proyekto po ng Build Better More, puro groundbreaking pa lang. Puro umpisa pa lang ang Better More. Hindi rin matatapos kung meron man silang Better More, mga kababayan. Kaya panahon na po, mga kababayan, nananawagan po ang inyong katambay Manong. Nananawagan po ako, mga kababayan, sa inyo sa 1st District po ng Leyte. Huwag na po kayong magpasilaw, lalo po sa pera. Pera lang po yan. Kung talaga naman pong sinisilaw kayo sa pera, mga kababayan ko sa Leyte, sa 1st District, ang makakalaban po ay si Nene Bacale. Subukan nyo naman pong mabago ang Leyte, lalo sa 1st District, mga kababayan. Subukan nyo po si Nene Bacale. Nasubukan nyo na po ng how many long years ang isang speaker na tinatawag na tambaluslos. At nakita rin po naman ninyo ang progresibo po. Ano po ang progresibo ng inyong probinsya, ng inyong distrito, na sa panunungkulan po ng inyong congressman na tinatawag pong tambaluslos, mga kababayan ko sa Leyte. Naging progresibo po ba ang inyong distrito ng inyong congressman? Naging katulad po ba ng Davao City na maunlad ang inyong probinsya, lalong-lalo na ang distrito po ng speaker na tinatawag na tambaluslos? Napakarami pong dinala pong problema ng 3 taon sa bagong Pilipinas, mga kababayan. Dinala po ang ating bansa sa kahirapan, dinala po tayo sa puro ayuda, napakatataas na problema natin, inflation, ang ekonomiya natin sadsad, nawawala pa ang ating kagintuan sa Central Bank, pati ang ating mga ginagamit pang bayad ng reserve natin na ginukuha natin, mga gastusin natin, pati sa ating mga pambili, pang-angkat, ay nabawasan po ng hindi bababa sa $3 billion, mga kababayan. Napakarami pong issue ng kaperahan ng kanilang institusyon sa pangunguna po ng tinatawag daw po di umanong tambaluslos ng Vice President. Magising na po tayo, mga kababayan. Gising na po. Gising na po. Nahandyan po, isa pong pambato po ng PDP laban na si Nene Bacale. Subukan nyo po at umaasa naman po at aasa naman po kayo na ang dating Pangulong Duterte ay hindi po kayo mapapahiya sa binibigay at ini-endorso niyang politiko po sa 1st District ng Leyte, mga kababayan ko sa Leyte. Maniwala po kayo. Maniwala naman po kayo sa dating Pangulong Duterte at kay Congressman Nene Bacale na tumatakbo po sa 1st District na makakalaban ng tambaluslos. Di po ba, mga kabayan? At syempre po, huwag po natin kalimutan, mga kabayan, ang tinatawag pong Team Suka, mga tambay. Ang Team Suka po na tinatawag po
ng Pangulong Marcos, ay siyempre po, tangkilikin po natin ang PDP Laban Team Suka, mga kababayan. Yan po ang ating mga Team Suka sa Senado, mga kababayan. Team Suka sa pangunguna po ni Senator Bato de la Rosa, si Senator Bongo, Congressman Marcoleta, Vicente Lambino, Apollo K. Buloy, Salvador Philip, at Attorney Vic Rodriguez, Attorney Bondok, Jimmy, at si JB Hinlo, mga tambay. Ayan po ang Team Suka, mga tambay. Siyempre, pakita rin po natin ang Team Sinusuka. Ito naman po ang pambato po ng Bagong Pilipinas na ang pangulo nila ay may issue po ng droga na gumagamit daw po ng droga na tinatawag pong bangag ni Cathy Binag at ni dating Pangulong Duterte. Ito po ang Team Sinusuka. Yan naman daw po ang Team Sinusuka at ang tawag din daw po dyan ng ibang mga Pilipino at ni Cathy Binag, ang tawag po dyan ni Cathy Binag ay Team Bangag, mga tambay. Ang mga Pilipino naman daw po ay Team Sinusuka. Ayan po, mga babayan, ang mapambato po nila. Si Francis Tolentino, Pia Cayetano, Manny Pacquiao, Tito Soto, Bing Lacson, Amy Marcos, Lito Lapid, Erwin Tulfo, alias Aka, Sylvester Stallone, Camille Villar, Bong Revilla, Abby Binay, at Benhur Abalos, mga tambay. Yan po ang Team Bangag, ayon kay Cathy Binag, at sa ating mga kababayan, ang team na sinusuka, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, nakikiusap po ang inyong lingkod, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan sa 1st District ng Leyte. Tangkilikin po natin, huwag na po natin subukang muli na makabalik po ng mabago naman po ang imahe ng 1st District ng Leyte at mabago rin po ang imahe ang institusyon po ng Kamara. Mapalitan na po ang speaker na nagbigay daw po sa atin di umano ayon sa Vice President, dating Pangulong Duterte, at napakarami pang mga eksperto na nagsasabi po, puro pera po ang naging dahilan po ng mga nangyayari po sa ating bansa, kahirapan. Pero sila, umuunlad ang kanilang mga buhay. Nagsisiyaman yata sila at dumadami yata ang kanilang pera sa kanilang mga vault. At napakalaking issue pa nitong ginawa po nila sa ating 2025 national budget. Napakaraming billions po yan. 6 trillion po mahigit ang pinag-uusapan dyan. Hindi po basta-basta pera yan, mga kababayan. At yung napakalaki pa rin pong usapin na ginawa nilang mga bonuses daw para lang ma-impeach ang Vice President. Hindi bababa daw po yan sa 100 million pataas. More than 100 million pa ang isang congressman. May katotohanan po ba yan? Ganyan po katindi. Kung yan po ay totoo, napakatindi po ng congressman nyo po sa 1st District na si Tambaluslos ayon sa Vice President. Ganyan po. Ganyan po silang magnakaw yata ng pera, kaba ng yaman ng mga taxpayer. Magugustuhan nyo po ba yan? Mga kababayan ko sa Leyte, gising-gising po. Gising-gising. Sobrang laki na po ng congressman nyo. Sobrang laki na po. Baka naman po hindi niya madala yan kung saan siya pupunta, mga kababayan. Mga kababayan ko, sa muli, ang pakiusap ni Kamanong, tangkilikin niyo po ang pambato ni dating Pangulong Duterte, si Nene Bacale, na mabago naman po ang imahe ng 1st District of Leyte, mga tambay. Maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga kabayan. Ingatan nawa. Team Duterte, PDP Laban. Paalam. Bye-bye. Ingatan nawa.